Shoutout Nurse Ma'am Nurse Yang, shoutout kay Ilis, Anapel Salvador, Erich Kitchen, Isabela Santiago, Daisy Banzuela. At kay Isabel Santiago, thank you po so much po. Yung mga pwede pong yung naka-live na ba? Ay, naka-live ba si Kalinga Prob? Naka-live daw. Ayun, shoutout po sa lahat, guys. Pasensya na po. Naka-live ba si Kalinga Prob? Naka-live daw si Kalinga Prob. May naka-live po ba, guys? Pasensya na po ha. Hindi ko po alam kasi. Naka-live po ba si Kalinga Prob? Sa second channel, kanina pa naka-live? Kanina pa daw. So okay na ba siguro ituloy natin? Sige po. Siguro I think pwede naman yun. Pasensya na po, hindi ko po alam ha, guys ha. Anyway guys, sa lahat ng mga EDSA supporters, no, yung mga pwede pong matulog, okay lang po, kayo, di na kayo magpuyat dito guys, hindi ko po pinipilit. Pero syempre, sa lahat ng mga gustong may maraming time at ready magpuyat, samahan nyo ako na magpuyat dito, syempre, sa napakagandang may ginagawang kwarto kay Beyonce para kay Edu ba ito lintek? Sige, pwede naman to. Tuloy na natin, guys. Maintindihan naman to ni Kalinga Prob, no? Malapit na siguro mag-end si Kalinga Prob. Second channel naman niya. Okay, sige po, ha? Pasensya na po, guys, ha? Hindi ko po intentional po yun, ha? Ayan. At tuloy na natin. Ready na ba kayo mabaliw? EDSA supporters, gising pa ba? Ma'am, may lakas pa ba ang EDSA? Tingnan natin. Tingnan natin to, guys. Shoutout sa lahat ng mga baliw. In 3, 2, 1. Shoutout. Wala natin ito, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. Simulan natin ito guys para mabilis ang reaction video. At tara, let's ba guys, play na natin. At syempre, ano natin, Ma'am Julie, shoutout. Ma'am Bini, thanks so much. At kay Moods Abdul Zaid, shoutout po. At tuloy natin ito guys. Ano ba yan? Kwarto ko ba to? Kwarto ko to? Ang bihira yan. Wow, ang laki ah. Ito na ba yung tindahan? Bihira naman, oh. Wala akong masabi. Kausapin mo ako. Entertain mo ang bisita. Entertain mo ang bisita. Ikaw naman kung para salita. Makaiblag yan. Dadagdagan na yung Hashtag EDSA hanggang dulo, sabi ni Joby Fernandez. yung bakal na yan. Paikutan na rin dito. So ito na yung tindahan, tama po ba? Ito yung tindahan na ginagawa. Ron King, shoutout. Para gumanda lalo. Ipantay mo dyan, tapos bigyan mo ng bakal na ganyan. Kaya nga po. Mas maganda. Pagka ikapantay yan, slab, tapos yung bakal. Hello, Dapper Road, shoutout. Ayan, paikot na rin doon. Yun. Tita Para Yap, lumaki hello, yung Tita Yap. stasyon. Ito, patanggal mo na yung isa. Patanggal na yan. Maulan na umaga po sa ating lahat, mga kalinga. Sa kami kina Beyonce. Bahay po niya at lagyan po ng tindahan. Tayo. Wait! Laki, no? Ang laki ng bahay ni Beyonce talaga. May tindahan pa. Okay. Opo! Walang tigil po ay pagbuhos sa malakas na ulan. Grabe po mga kalinga. Hay, nako. Kumusta na ang ilaw nyo? Wala pa rin? Hira na. Kaya, si Beyonce. Yan pala si Beyonce. Paido. Bait ni Beyonce, nagmamano kay Kuya Bal, no? May respeto. Mag-bless ka. Magmano ka dyan. Ganda ni Beyonce kahit nakapambahay, no? Simple lang, walang makeup, ganda, oh. Kala wala ka dito lang. Sana napakasimple ni Beyonce, no? Walang pasok. Kailan ang graduation nyo? 14? April 14, bakasyon nila. Oras. Baka ay umaapon siguro yan. Pogi ni Papa Eds, ha? Naka-long sleeve na puti, ha? Anong pustito?
Nay! Ay, sige, ano poste itong nakaharang dito? Poste. Ha? Okay lang ito at mas palabi naman. Harangin yung buong bahay at sayang yung Oh, alam mo, nakakahinayang din na pag hinarangan masyado. Siguro okay din naman, may tindahan sa harapan. Pero wag lang masyadong harangan masyado, no? Kasi ang ganda ng bahay, ano? Ganyan lang yan. Parang hanggang dito lang. Yun ang narinig kay Kuya Bal, eh. Nakakahinayang pag masyadong mataas, no? Nakaharang masyado sa bahay. Pero siguro sakto lang yung ganyang ataas. Yan yung dito sa gitna. Sayang yung ganda ng bahay mo eh. Nawala yung ganda. Oo, tama si Kuya. Ako agree ako sa sinasabi ni Kuya Bal. Mawawala kasi yung ganda ng bahay kapag medyo naharangan, eh, no? Tama sinabi ni Kuya Bal doon, ah. So, una na araw po sa lahat. Ayan si Papa Ed, sasama natin. Kahit ginigilaw po ay Kaya nga pumunta ako dito para mainitan. Lupit ng banat ni Papa Eds dun, ah. Nagpunta daw siya dito kasi nilalamig siya. Para mainitan daw. Sana all. Nagpunta dyan para mainitan. Alam na this. So, ibig sabihin, nag-expect si Papa Eds ng ng yakap. Yakapsul sa akispirin. Sana all. Lupet na. Ay, Papa S, galing mo bumanat. Hello, Ma'am Hazel Luzena. initan. Ay, pakapihin mo ito. Kasi, pakapihin mo ito at nainitan daw. Pinalalabigan. Si Kuya Bal naman, eh. Dumidiskarte na nga si Papa Eds, eh. Sinabi, bigyan doon ng kape. Kuya Bal naman, dinagit si Papa Eds. Oh. Sabi, Kuya Bal, automatic yakap yun. Hindi kape. Grabe. Andun na si Kuya Bal. Bilang sinabi ni Kuya Bal, kape daw. Sige, sabi ni Papa, sayang. Sayang. James A, shout out. Nako, tuloy natin. Magandang hapon po. Din. Lang ilaw bagaw. Sino sabi wala? Ganda ng bahay ni Beyonce, ano? Sobra. Erlinda Kagod, shout out. James A, Joy Laranyo at kay Junior Kabigas Uba, shout out. Ako sinasabi mo lang dito. Oo nga pala, no, Yankee Echo, hindi nga pala nagkakape si Papa Eds, ano? Hindi totoo, hindi siya nagkakape. Alam ko, sinabi niya sa mga live, hindi siya nagkakape. Magandang hapon po, Nay. Yan. Ganda na pala dito. Ano? Yeah. Ay, sige. Sige lang po, baka wala ko nawala na kayo ng ulam Ganda ng bahay, grabe ganda, oh. dyan ay. Ano? Ang ginagawa mo? Ano yun? Hey, Musdi, shout out. Sheila Med, shout out. Nalama ka, kaya pala hindi ka nagre-reply. Kala ko nasa school ko. Pupuntahan na sana namin ko sa school mo eh. Ano ginagawa niyo? Wala. Grabe titig ni Beyonce rito, oh. Talagang di nagbabago simula noon, guys. Ang nireact natin sila. Yan, grabe, ah! Titig na titig. Grabe, ano? So, ano, kailangan mo ng backup mo nila ba? Ha? Hindi? Construction boy. Labor. Di pa tapos ang ano mo ay. Oh. Ano ba yan? Kwarto ko ba to? Kwarto ko to. Ang bihira yan. Ang bihira naman, oh. Pati kwarto ko, pinapagawa nga. Ayaw mo kong papasukin dito, ah. Sabi niya, buang. Ibig sabihin, alam nyo guys, sa akin, close na ni Beyonce, ah. Tama yung pagkakarinig ko, no, nag-aasaran kasi sila. Sabi ni Beyonce, buang. Sabi niya kasi, ito ba yung kwarto ko? Tapos binibiro ni Papa si Beyonce. Sabi ni Beyonce, buang. Ibig sabihin, napaka-close silang dalawa, guys. Diba, ano? Tuloy natin.
Grabe. Ano? T-shirt ko ba to? Grabe. Sige, kay Papa yan. Ay, Kabira. Ay, naka may palo talaga, no? Tama mo, Jeneline, no? Passion. Very close silang dalawa. ano? Graduate ka na, di ba? Hindi pa. Dr. Love. Ayan. Dr. Love. Dok, Si Mrs. na po, nandito po. Nasa kabila po si Doc. nasa bahay niyo po. Nasa bahay. Ay, Kamusta? kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Ay, lintik, ah. Ganda nun, ah. Kamusta ka dyan? Ito, okay na kamusta kanina. Wala naman. Wala. Mahina pa dito ang yung wifi. Ah, mahina yung wifi. Okay. Nakikipanik pa lang. So, Kaya hindi ako nakaka-reply. Oh, kaya pala hindi nagre-reply, guys. Kaya pala hindi nagre-reply dahil mahina yung wifi kala Beyonce. pupunta tayo sa ano. Ma-attend ako sa graduation, ha? Saka napapansin ko, napapadalas yung palo ni Beyonce kay Papa Eds, ha? Very close. Pwede mo. Na-attend ako. Taga palak. Pares tayo taga pa lang. May honor ka ba? Wala. Ha? Valedictorian ka daw, sabi niya ano eh. Valedictorian. Taga pa lang po. O, nabilang nyo ba nakailang palo si Beyonce? Panay palo eh. Feeling ko guys yung palo-palo rin, na-miss niya si Papa Eds. Ang daming palo. Tama si Jim Shee, palo ng pagmamahal, sir. Totoo yan. Nakakailang palo si Beyonce. Ako hindi ko nabilang. Kaya pa siya palo ng palo. Na-miss niya. Lintek. Parang ano. Ayun ba? Ano? Ba't inaasikaso mo ako? Tara, pas. Ay, lintek ka. Grabe din si Papa Eds, ano? Dapat kasi naasikaso mo ko. O, tara, pasok ka. Grabe mag-alagi si Beyonce sa boyfriend niya. Ay. Grabe eh. Sobre. Panay palo eh, no? Sabi ni Junior, lima pa lang ba yung palo? Ana Pe Salvador, Miss R.A., ganun din naman sa'yo, Sir Mars. Panay palo din, pambihis. Ma'am, huwag mo na paalala, ma'am. Namimiss ko lang siya. Huwag mo lang banggitin pangalan niya, baka mamaya po lumabas. Maano na may reaction video natin, pero namimiss ko yun. Ganun talaga pag mahal mo, panay palo ko. Pero si Beyonce, lintik ang palo, ha. Namiss niya lang yun. Sabi ni Musli, wala na quiz, is over na sila. Sila na, takot si Eds kay Beyonce. Oh naman! Takot lang ni Papa Eds kay Beyonce, diba? Tuloy natin. Nagkain ka na. Lahat pa yan dito kumakain. Sabi ko Unahin naman. mo sila. Siya lang ang kumain. Siya. Kami Pasok din. na. May pitas. Sige lang, mamaya na po. Baka akin na yung tira. Akin na yung tira. Ano? Baka pwedeng pumasok. Pasok mo na yun. Grabe yun, ah! Ay, naku, sarap ng hawak ni Beyonce kay Papa Eds dun, ah. Kapit na kapit, ah. Lintik yan, ah. Pakasweet, ah. Tuloy natin ito. Grabe talaga, oh. Ha? Pasok mo na. Bakit? Oh. Magdudumi. Makikibasa. Oo. Okay na. Tara, kain tayo. Hindi pa din ako nakain. Ah, niyaya pa ni Beyonce si Papa Eds, ha. Tara, kain tayo. Hindi pa ako nakain, ha. Sana all. Ako, lintik. Kaya lang. Mabisita lang ako sa maganda mong bahay. Ah. Ano to?
House tour muna ako sa bahay. Parang Ganda ni Beyonce, walang makeup, ng ganda. Oh. Ayaw mo magkain? kung susubuan mo, kumakain. Alam mo, Papa Dan. Parang si Papa Dan din. Ang lakas bumanat eh. Kakain lang daw siya, pagsusubuan siya, lintik naman oh. Grabe naman yung Papa Ed! Grabe ka! Kakain ka lang, pagsusubuan ka ni Beyonce. Sobra to. Sana all may nagsusubo. Tuloy natin, grabe to. Kilig ba, Jenna? Ayun na, Ay! May palo ulit. Lumalakas na, ha? Grabe yun, ha? Joke lang. Sige po, Nay. Hindi, inati pa po siya. Oo. Papasubo daw mo. Nagsusumbong. Sabi ni Beyonce, magpapasubo daw mo. Ay, sabi ni Jimmy, nagpapabebe, Sir Mars, na-miss niya. Oh, totoo naman yun. Pag na-miss mo talaga yung girlfriend mo, syempre magpapabebe ka, di ba? Ganun yung pag nami-miss mo eh. Nagpapabebe ka, di ba? Joja Katakutan. Sir, pare kayo ni Kalingap Ed. Golden... mahilig ako kay sa... Favorite ko po si Stephen Curry. Golden State po talaga gusto ko. Pero syempre, lahat ng mga cup ng mga NBA, ginagamit ko. Pero, ang pinaka-favorite ko talaga, Golden State. Because of Stephen Curry. Yung GF ko, yan? Yung GF ko, Kwaping meron. Jollibee rin ang gamot. Kwapong. Musdi, yan? Ayan na, didiskarte na guys. Nag-alis ng cup. Didiskarte na to, yung mga ganyang galaw. Didiskarte na to. Wala akong masabi. Kausapin mo ako. Entertain mo ang bisita. Ay, lintek! Kinikilig! Ay, Entertain mo ang bisita. Ikaw naman magparasalita. Ay, inalis na yung guys, inalis na yung upuan. Inalis na yung unan sa likod. Inalis yung unan sa likod. Syempre, para magkadikit silang dalawa. Nakita nyo yun? Talagang inalis ni Beyonce yung doon. Syempre naman nakaharang yung doon, guys. Nakaharang dito yung unan. Istorbo kasi itong unan eh. Kaya inalis ni Beyonce yung unan para medyo makadikit silang dalawa. Ulitin natin. Salita. Guys, inalis na yung unan. Ito na. Inalis na yung unan, guys. Malinaw yan, ha. Para walang istorbo. Ulitin natin. Kala ko kasama ka din na Kuya Ian. Nagpunta dito? Napunta daw mo. Hello mga Judith Reyes, good evening Reactor Merzano and all Edsinian and enjoy watching. Thank you ma'am. At Nick Yung, grabe na talaga sweet ng Edsy, di na makakapagpigil. Totoo yan. Ay, Ito pa sila Rab. Si Kuya Ian. Bakit? Mag-vlog. Hindi. Chat ko kanina. Chat mo kanina. Verify na din kita kanina. Kasi naglalabawat kaya ako. Ambog ka. Siniloko mo ako ah. Kanina pa ako Promise, tingnan mo pa meditating. yung mo. Messenger at nag-chat na ako. Sige. Walang nag-chat na daw siya. Lintek ha, nag-chat na sa messenger ha. signal dito. May wifi dito dyan. Kaso Wag mahina. na. Dito lang Oo talaga na. sige. Late ka. Pag dyan sa taas, wala. Kung sa mahina. baba, wala. Mahina daw yung internet nila, pag daw sa taas, mahina. Try mo yung Beyonce, kung may internet ka, may wifi kayo dyan, try nyo gumamit ng mesh, ano ba yun?
mesh router. Yung mesh router kasi magpapaboost yun. Kunwari, yung kwarto nyo, malaki kasi yung bahay ni Beyonce guys eh. So, maaaring yung wifi nila na umaabot lang dun sa first floor. Then, second floor, mahina na. So, I think, kailangan nyo gumamit ng mesh router. Yung mesh router kasi yun yung magbuboost ng internet. Like, dito sa akin, sa room ko, sa kwarto ko, mahina yung internet ko dito sa bahay. So, ang ginagawa ko doon, meron akong mesh router. Mesh router, alam yun ng mga IT. Para lang i-boost niya yung wifi ko dito. Sa room ko kasi mahina ang wifi dito eh. So, maaaring ganun din yung problema ni Beyonce. Sabi niya rito kasi, second floor, wala siyang wifi, mahina. So, that's why hindi nakakapag-send ng message si Beyonce. Pero I think kailangan niya ng mesh router. Alam yan ng mga IT, di ba no? Siguro makakatulong yun. Sabi niya, John Rosal, nakikonnect lang sila sa kapitbahay, Sir Mars. Yes, kahit nakikonnect, kailangan lang nila ng mesh router. Bawat kwarto, no? I think mga nasa, ewan ko lang kung magkano na siya ngayon. Basta mesh router po yun, kahit bawat kwarto, bawat place dun sa second, usually ganun po problema. Lalo ng mga second floor, third floor, kailangan mo ng mesh router para, or else, magpapaabit ka mismo dun sa second floor na isa pang another wifi para at least malakas yung sakop. So, ganun gagawin ni Beyonce. Dalawang internet, isa sa baba, isa sa taas, or gagamit siya ng mesh router para lang i-boost yung wifi niya. So, kung kahit na-connect siya guys I think kasi second floor, minsan di umaangat yung wifi nun. Anyway, tuloy natin to guys. Huwag ka na mag-dialan. Talaga mo, Mrs. Tanongin mo pa si, Mrs. Love. Naglalabo ako nito. Sabihin mo na lang Hello po kay Kampanya Lu, shoutouts. sa kanila. Tapos lang ating Nakikonnect, underpass pa siguro, nakikiconnect lang muna sila. Piso wifi, okay. Medyo mahina yung kung piso wifi. Akala ko mismong router, pasasya na po guys Kung mismong router, pwede yan pero it seems na piso wifi yung inuhulugan. Mahina nga wifi nun guys, mahina. Sana mapakabitan agad si Beyonce ng ng mismong wifi talaga, no? poster, kala Ian. Baka itong i-update ng Ian, yung bahay mo. Nakabila yung bahay ko pala. Kabilang bahay. Yung kwarto ko bang i-update nila. Ano? Yung kumain talaga. Wala, gusto ko lang kitang kausap. Lintik, no? Ang sweet nung guys, sabi nyo, kumain ka na, no? Kumain ka na, sabi niya, hindi, gusto ko lang ikaw kausap. Talaga na-miss niya si Beyonce, no? Kibuloy, shoutout, shoutouts. Kumain talaga. Ay mo kumain talaga, sabi niya. Tapos sabi ni Papa Eds, Wala, gusto ko lang kitang kausap. diba, simple lang yun. Gusto lang kita kausap. Pero mabagsik yung guys. Ibig sabihin, talagang na-miss niya si Beyonce. Ibig mo, hindi siya nagugutom Mas nasa isip niya, makausap lang si Beyonce, di ba? Gawin talaga pag in love ka, di ba? Oy, Nomi Duque, shoutout. Buti nakita kita ulit dito, sis, Nomi. Hard sell, shoutout. Marami ako dito time makausap ka Kasi pag hindi mo pinag-uusap. Hindi ko muna. Ay, sige. No comment na lang. Ang hirap So, ibig sabihin, totoo nga. Ibig sabihin, sa Messenger, nahihirapan si Beyonce sa kasi Papa Eds kasi nga walang wifi. Kasi sabi ni Papa Eds dito, mas gusto niya rito sa lugar nila Beyonce kasi mas nakakausap niya si Beyonce. Pero pagdating sa Messenger, nahihirapan sila kasi nga nakikikabit pa daw si Beyonce sa kapitbahay sa piso wifi. Which is napakahina nung guys. Mahina ang nun. Pero it seems na talagang nagte-text sila. Kaya nga lang talagang mabagal lang yung dating ng message. So nangyayari medyo nagtatampo siguro si Papa Eds. Pero dito sinabi naman niya at least dito sa bahay mas nakakausap niya si Beyonce. Di ba no? Tuloy natin. Hirap. Buti na lang maulan. Hello, pambihira. Maria Flora St. Buti Sinisa. na kasama ko si Kuya Bal. Mabuti dyan, hindi yan mabuti. May mga sinampay ako nagkabara sa baga.
Buti schedule mo kay Kuya Bal. Pwede ka man kasing dumalo kahit ano. Pwede akong dumalaw. Tanda ko, ayaw mo akong padalaw. Ay, naka. Halatang na-miss nila isa't isa, no? Kulitan eh. Pambira. Tsaka alam nyo guys, napansin ko dito isa sa mga gusto kong nakikita sa EDSA ngayon. Dati si Beyonce, hindi niya masabihan si Papa S ng buang. Ewan ko guys tama ba ako, di ba? Dati hindi masabihan ni Beyonce ng buang si Papa S. Alam nyo guys, ang point lang natin dito, kasi sinasabi ni Beyonce, buang. Ibig sabihin ano yung biro yun eh. Para magawa mo yung something na ganun, there's something within you. Between you. Kasi hindi mo masasabi yun kung hindi mo close yung lalaki. O kaya hindi mo close yung tao eh. No, masasabi mo lang pag sobrang close kayo. Sobrang close or sobra na yung inyong relation. Ibig sabihin, ganun sila ka-close, guys. Di ba ano? Kaya yung lalo na sino ba yung lintik na yun? Pangalan yung Marimar? Nakita niyo yung post ko sa chat page ko, di ba no? Yung mga post daw ni Beyonce at ginagawa daw yung sweet na grabe ka Marimar, nanggigigil ako sa'yo. O yun, nakita mo ba yung paano sila mag-usap? Yung ba sasabihin mo scripted? Hindi scripted yun. Pag sinabi ng babae, buang. Naglalambingan, ibig sabihin totoo yung naramdaman nila sa isa't isa. Merong relationship sa kanila na talagang malalim. Paano tumitingin sa post ni Beyonce? Ako nga nag-share din ako ng nag-share post din ako kahit wala ka kwenta-kwenta eh. Ibig sabihin ba yun na yung magiging basehan mo para masabi mo naramdaman ko dun sa isang tao? Ang tanga-tanga mo. Comment ka pa, hello mga shoutout sa mga EDSA supporters dyan. Yung post ni Beyonce sa sa Facebook niya. Yan na, makikita nyo, hindi totoo yan. Ang tanga-tanga. Halatang di nanonood ng mga vlog nila eh. Kaya nga ito, natuwa nga ako sabi ni Beyonce, buang. Ibig sabihin, very close silang dalawa. Napaka-sweet. Ay, naku, ang daming alien sa mundo. Naku, sarap sinilasin. O, tuloy natin. Di ba? Napakasit ng EDSA. Pwede ka dito magdalo. Kahit hindi kasama sila Kuya Bal. Ay, lintikan! Lintikan! Pwede dumalo kahit wala si Kuya Bal. Pambira ka pa, pwede yung ngiti mo hanggang langit. Uy, Papa It's! Grabe ngiti yan Sarap ng ngiti mo Sinabi na ni Beyonce, pwede ka dumala kahit wala si Kuya Bal. Ulitin nga natin. Magdalo. Kahit hindi kasama sila Kuya Bal. Wow! Grabe ngiti ni Papa It's! Ang sarap Sarap! Ay, naku, tuloy na. Kahapon sinabi ko na wag mo na kasi Huwag na magdahilan. grabe ka. Kahit na ako. Hindi ba? Tampu-tampuhan! Tampuhan, no? Ay. Ayaw ko lang kahapon kasi wala ako sa mood. Wala daw sa mood si Beyonce. Ayaw niya daw kahapon kasi wala daw sa mood. Bakit? Ba't wala ka sa mood? Bakit? Wala ka sa mood. Bakit wala sa mood si Beyonce? 3 times a week nawawala sa mood or 4 times a week. Sa 3 days. May timingan pala yan. Timingan. Sige lang. Kaya nga. Okay na yun eh. Alam niyo guys, pansin ko si Papa is in love na talaga. Dati hindi sumasayaw-sayaw ng ganyan yan si Papa S. Basta siya tingnan niyo guys si Papa S. Sumasayaw-sayaw na. Sige lang. Kaya nga.
Okay ngayon eh. Di ba? Dati hindi naman ganyan si Papa Eds eh. Ngayon, napapasayaw na siya, no? Sobra to eh. Sabi ni Noemi Duque, play safe si Eds kahit nagtatampo. Masakit daw yung puson. Kaya pala ultinatan. Okay ngayon eh. Wala akong Diba? In love talaga eh. Napapasayaw eh. magagawa. Wala akong magagawa. Hindi na, ba't yan? Hanggang sakit pa din kasi kahapon yung ano mo, puson. Masakit yung puson. Ikaw nang papayad, masakit pala puson ng girlfriend mo eh. Tampo-tampo ka naman eh. Sige na. Dadala sana kita ng pagkain. Ay. Kahapon? Oo. Uy. Seryoso Hindi, ako. okay lang. Okay man lang pati kahit walang ano dala. Pero ano talaga, ayoko kahapon mo pa. So, talaga meron masakit yung puson niya, no? Ayaw mo ako makita kahapon. Sige na. Sinasakitan kasi ako ng ano puson. Masakit nga sa puson, guys. Buwan ng dalaw o regla. Mahirap naman talaga yung guys. Talagang yun ang pinakay sa mga discomfort yun sa babae, di ba? Pag meron sila. Hay, tuloy na. Kahapon. Sabi ni Anepel Salvador, Sir Marzano, in fairness, hindi nahiya si Baby Beyonce. Sabihin niya kay Papa Ed, sakit puson niya. Noong kabataan ko pa, hindi ko kaya sabihin sa BF ko ng ganyan. Saka ko na sinasabi, pag mag-asawa kami, sakit na po. Ay, totoo po yan, mama. Totoo po yan, alam mo, ang babae hindi nagsasabi yan, lalo pag kahit mag-boyfriend kayo minsan, hindi yan nagsasabi. Totoo yung sinasabi ni Ma'am Anepel Salvador. Totoo po yan nung araw, yung mga babae. Ewan ko lang ngayon no, si Beyonce, expressive talaga niya. Saka, nagulat ka, no? Nakaagulat talaga sinasabi niya kay Papa S na meron siyang regla. Ibig sabihin, tama si Ma'am doon. Kasi hindi mo basta-basta sasabihin niya kung hindi mo boyfriend, di ba? Kaya tuloy nalalaman eh. Kaya, di ba, kikita nyo guys, ganito katatalino ang mga viewers ng EDC. Pero yung mga nagko-comment-comment niya sa mga Facebook, social media, mga bobo yan. Hindi yan mga supporters ng EDC. Mga nanggugulo lang yung mga bobo na yan. Tuloy natin. Sakit pa. Hindi na. Hindi na akong gamot. Tama yan. Uminom na siya ng gamot. Papa Ed, kanina magkalayo kayo Kanina magkalayo upuan nyo, ngayon magkadikit na kayo Grabe! Hindi nyo na pansin yung guys kanina? Kanina na magkaupo sila, magkalayo. Ngayon napansin ko naman magkadikit na sila rito, lintik Hindi na makapasok yung hangin sa gitna nila guys. Lintik talaga. Kanina si Papa is alayo, ngayon biglang dumikit Grabe Hindi natin. Kumain ka na. Ikaw din. Ikaw ang Sabay mo. tayo. Ang bilis nun sabi ni Papa is, kumain ka na. Ano sabi ni Beyonce? Sabay tayo. O baka sabihin mo, ano yan Ay Marimar, nagigigil ako sa'yo. Baka sabihin mo na naman, ano yan, ginagawa nila sa vlog, lintik ka. Nagigigil ako dun sa Marimar na. Tuloy natin to guys. Grabe Ayoko, ikaw lang gusto ko kumain. Ikaw lang gusto ko. Ay, naka. Ay. Sige na, konti lang. Subuan kita. Ay, sus! Sabi ni Beyonce, ay sus! Napag-anon siya kasi feeling ko lang, parang sinabi ni Beyonce, kunwari ayaw mo, kakain ka rin pala, ay sus!
naglalamig si Papa S kasi ganun normal po sa lalaki yon. Kapag na-miss mo talaga yung babae minsan, gino-joke mo, di ba? Kunwari tampu-tampuhan ka. Masarap kasi minsan lokohin yung babae. Lalo pag na-miss mo siya, di ba? Tampu-tampu kunwari. Tuloy natin. Kumain ka na. Ikaw din. Ikaw ang Sabay hindi ko- tayo. Ano? Ayoko, ikaw lang gusto ko kumain. No, di ba? Ikaw lang gusto ko kumain. Tapos, tuloy natin. Sige na, konti lang. Subuan kita. Subuan kita sa harap ng ako. Lakas. Yan ang lalaki. Susubuan sa harapan ng nanay. Grabe ka, Papa Eds. Sobra, ano? Tuloy natin. Joke lang. Konti lang. Ay, naku, sila Kuya Bal. Kumain na. Nagkain na sila Kuya Bal. Nga, sila Kuya ba? Sige po. Baka si Dr. Lab wala nang makain po. Kain na bro. Konti lang. Sige lang po. Konti lang ha. Sige. Oh, kaya. Ganito rin ang ulam sa bahay eh. Ay, ito na ba? Bagay para sila mag-asawa rito, ano? Ang cute nila tignan. Ay, kumain ka. Sige na, kumain ka na. Yung bihira ko. Sabi mo gutom. Oo nga, tama si nag-comment noon, napaalaming daw ni wifey sa hobby niya, sarap nilang panoorin, sabi ni Carolina Balandron. Tsaka ano, maasikaso talaga si Beyonce, napansin ko. Siya yung naglagay ng mga kutsara tinador, pati yung plato, siya nagayos eh. Na tapos, pangala. Hindi gusto lang kita makita tayo kumain. Pero mo, babae nagsasabi, gusto lang kita makitang kumain, ha? Sarap nun, ha? Oh. Mga gusto mo, mapasubo ka pa lang. Uy, hindi. Ano. Pambihira. Bihira ka ay. Kumain ka lang. Ay, si Kuya Bal, oh. Inorte ka na naman ay. Joke lang. Kumain ka na. Andito man ako. Kaya nga yung magkakalit mamaya. Sarap ah. Alam mo, napansin ko si Papa Eds, ang lakas ng kain. Sabi niya kanina, ayaw niya kumain, pero nung kumakain, ang lakas kumain, eh. Talagang naglalambing lang siya kay Beyonce, eh. Tuloy natin. Layo mo pa, di ba kaya dun ka? Gutom na talaga ako, sakto to, hindi ko talaga to vlog. Gusto ko lang kumain. Kumain ka lang. Yung sila Kuya Bal. Kaya ako kung sabi mo, saan din nakatingin. Ay, yung cute nila, no? Gusto ni Papa eh, si Beyonce, nakatingin lang sa kanya. Pero si Beyonce, syempre, naiilang pa yan eh. Parang binagbibiruan sila ng dalawa. Ang cute nga eh, oh. Hindi ko mapasok. Wala na. Ayun, kailangan kami ng practice. Practice pa lang. Oo. Practice. Practice ka. Practice ka. Ay, dyan. Pwede man. Alam mo, Papa, ang dami mong ulam. Napansin nyo ba yung guys? Si Papa ang daming ulam. Habang kumakain ng... Pag napansin nyo guys, habang kakain si Papa titingin kay Beyonce. Kinikilig. Paano si Beyonce ginagawa din yung ulam? Kukuha ng kanin pati ulam ng isda. Tapos sabay pag susubo niya, titingin siya kay Beyonce. Nabubusog. Kaya si Beyonce ginagawang ulam. Grabe, no? Tama yung Kati Cheng para mag-asawa. Oo, di ba? Sobra eh. Lumakas ang kain. Sabi niya kanina, ayaw niyo kumain. Gusto niya si Beyonce lang. Pero nung kumakain, lumakas yung kain eh. Paano? Kaharap mo syempre yung jowa mo eh. Lumakas yung kain eh. Kusubo ng ganun ng kanin, nakatingin dun sa girlfriend. Di ba ano? Grabe din si Papa Eds. Ay, nako. Nakakabaliw.
Sabi nga ni Papa S, si Beyonce sapat na. Beyonce lang, di ba? Si Beyonce lang sapat na. Kahit walang ulam na bangus. Kahit walang ulam na bangus. Beyonce sapat na. Ulam na. Ay, tuloy natin. Ako, Alam mo, Agnes Lapus, nakakabaliw talaga si Sir Mars. Oo naman! Nakakabaliw talaga. James A, shoutout. Huy! Kumain ka. Tingin ka ng tingin. Bubusog na ako kaya kakatingin sa'yo. Ay, lintik. Grabe ka, Beyonce. Nabusog na ako sa'yo, kakatingin. Oh, nakapangalawang kanin na si ano ba? Si Papa S. Oh, pangalawang sandok. Oh. Malay. Malay. Ito po ano. Si Kaso si Beyonce, no? Galing, ha? Yun lang. Hello, Ate Lopez Roda. Good morning. Good evening. Namera, shoutouts. Paano yan, kuya? Mas baba. Ayoko na. So, wait, kami tinidor. Ano silbi niyang tinidor na yun? Hindi mo na ginagamit. Mas gusto ko yung kamay ko. Mas masarap. Mas may lasa. Okay lang. Kung kailan. Ha? Wala. Wala. So, Nung inalis mo, alam mo, Papa S, napansin ko, nung inalis mo yung sombrero, kinilig si Beyonce. Guys, pansinin nyo guys, tingnan nyo ha. Nung nakasombrero si Papa S, medyo okay. Pero nung inalis niya yung sombrero, nagwapuhan. Tingnan nyo guys, mukha ni Beyonce rito. Alisin ni Papa S yung sombrero, kikiligin siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo to. Mas may lasa. okay lang. Kung kailan. Ha, di ba? Grabe ka, Beyonce, ha? Nalisan ni Papa S yung sombrero, kinilig ka. Kita namin yon. Huwag ka tatanggi. Kinilig ka. Ninas ni Papa S yung sombrero, kinilig ka. Ikaw sobra ka. Ay, nako. Ay, nako. Kinilig si Beyonce. Wala. Wala. Suwi ka talaga. Sarap pa. Pangagluto na to? Papa. Ah. Alam niyo guys, ang daming kilig moments dito eh. Ulitin natin yung mga mata ni Beyonce. Tingnan niyo. Nung tinitigan siya ni Papa Eds. Tingnan niyo guys, tinitigan siya ni Papa Eds. Tingnan niyo yung mata ni Beyonce rito. Tingnan niyo. Aangat. I-zoom natin para makita niyo po. Tingnan niyo yung mata ni Beyonce. Aangat dito. Nakita niyo yun? Nung tinitigan siya ni Papa Eds, yung mata ni Beyonce rito umangat. Ibig sabihin kinilig. Ulitin natin to guys ha. Tingnan niyo ha. Si Papa S dito nakatitig kay Beyonce. Sa portion na to. Pansinin nyo guys, pasensya na Papa S ha. Si Papa S habang sumusubo, nakatingin kay Beyonce. Tapos si Beyonce, napansin niya nakatitig si Papa S sa kanya. Tingnan nyo guys ha. O, tingnan nyo ha. Tataas ang mata niya. Ulitin natin. O, di ba? Ay, naka. Huli, pero di kulong. Isa pa. O, ulitin natin. Ay, nakita nyo yun? Ay, lintek. Grabe, no? Kinilig si Beyonce dun, ha? Nakatitig lang si Papa S, kinilig eh.
Sobra na! Grabe na! Ha! Napansin niyo yan? Grabe no? Isa pa! Paano ikaw ba naman titigan ng boyfriend mo ng ganyan? Kumakain, tas nakatitig sa'yo. Hindi ka ba kikiligin yan? Tumirik yung mata. Oo! Tumirik ang mata sa sobrang kilig. Grabe. Ulitin natin Para umiyak si Marimar, visit yung Marimar na. Alala ko yung Marimar na yan. Sasabihin mo pa, ano yan? Gawa-gawa lang kaswitan. Totoo yan, tanga. Alam mo, Marimar, nanggigigil ako sa'yo. Nasaan yung mga supporters ng EDSI? Tignan niyo yung post ni Beyonce sa Facebook. Anong kinalaman ng Facebook dun sa kilig na ni Papa Ed, sa naramdaman ni Papa Ed sa ni Beyonce? Tanga-tanga mo. Magbabase ka lang sa Facebook post pa. Tanga-tanga mo. Pwede ka naman alatang di ka nanonood ng mga vlog eh. Ang daming vlog ng Edson. Di ka tumitingin doon. Tumitingin sa Facebook page, Facebook post. Tanga-tanga. Nanggigigil ako sa mga alien. Ulitin natin ninyo guys Ulitin natin. Sige, Papa Eds. Soy ka talaga. Sarap pa. Sa nagluto na to? Papa. Iyak si Marimar. Iyak si Marimar. Asartalo. Tandaan mo, mga baliw kami. Hindi kami matitino. Kayo yung mga matitino, mga alien kayo. Baliw nga kami. Sino maniniwala sa'yo? Matino ka. Tanga-tanga mo. Ulitin natin. Tuloy natin to, grabe. Tuloy natin. Kainin mo ba sa vlog? Kainin mo. Kapagkalagin nga natin. Sigurado, mga kalingap. Nagsabuang ko po sa guys. Kumain ka dyan. Tubig kayo. Eds. Salamat po. Salamat po. Bagyan ka. Ayoko na. Binigyan na ng tubig. Kunti naman ito. Wala na sila yata ang ulam. Napaka-maasikasa ni Beyonce. Akala mo, asawa lang, no? Napakaswerte ni Popeyes, maasikasa si Beyonce. Tingnan nyo guys, inabutan niya ng tubig. Tama na to. Oo nga, Ma'am Ibmisina eh. Tama si Ma'am Ibmisina. Sabi niya, mga repost totoo nga eh. Mga shared post pinatulan. Doon kumuha ng basihan daw, hindi daw sweet ang Edsi. Tanga-tanga. Jojo, katakutan, nakita mo pa yung mata ni Beyonce, Sir, galing mo talaga. Hindi, baliw po ako, baliw. Alam mo naman mga baliw, dami nakikita. Hindi ba? Grabe, kinilig si Beyonce na. Tuloy natin. Hello, Virginia Telespicio. Shalmer, shoutout po from San Juan City, Manila. Shoutout po. Ako na. Lawit na ako ha. Mukhang ayaw mo na akong kausapin yan. Hindi. Gusto ka na agad? Siyempre, nakikigaya lang talaga ako. Bakit? Sila Kuya Balo. Pupuntahin mo na dito. Hindi. Baka magpunta pa kami school niya eh. Sa? Ewan, kung may pupunta ako. Update lang kasi sa bahay.
Ano ginapagawa? Diyan. Sa ano niya? Tindahan. Katinda. Hello mo, Mary Paz Domingo, shout out. At kay Lee Q, ang Diyos ko, hindi sweet, hindi sweet pa ba yan? Manood sila ng off-cam doon, makikita kung gaano kasi. Yes, oo, manood sila ng yung mga naninira sa EDSA, mga hindi nanonood dyan, mga bobo yan. Oo, yung mga naninira sa EDSA, hindi nanonood dyan, guys. Kaya halata alam mo, pag nag-comment talaga yung isang tao na basya ng EDSA, halata mo, hindi nanonood eh. Kasi may mga nanonood, matatalino. Alam nila yung mga napapanood nila. Dahan na bago. Oh. Hala. Bye-bye. Yun na, maglabala pa ka na dyan. Di mo na ginagamit yung washing mo eh. Siya, yung kami ko baga. Hindi niya napansin yung tubig kasi nga nakatitig sa kay Beyonce. Ganun talaga yun. Talaga minsan hindi mo mapapansin. Siyempre nakatitig sa mata. Sarap. Hello mo, Virginia Trespicio. Salamat po. Medyo na lang talaga at pagkain ako. Sabay na. Bye-bye. Ito na naman guys. Yung babay ng dalawa. Napaka-sweet na ito. Ulitin natin. Sabay na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye din. Pakababay. Group hug. Group hug. Group hug. Group hug. Hira. Walang group hug? Siyempre may camera. Bawal ang group hug. May camera eh. Ingat po. Sila, hindi na makain sa hotel. Ako lang daw. Bye-bye. Ano daw? Ang sabi ni Beyonce? Ang sabi niyo doon? Bye-bye. Huh? Ang sabi ni Beyonce, love? Be ba? Love ba, be? Be, buti nga natin yun. Di ko narinig eh. Pasasya na guys, medyo mahina dito. Hala ka! Ulitin natin. Akala ko ako lang yung Ulitin natin! Kailan ba matututunan yung Beyonce? Hug? Ingat po. Sila, hindi na makain sa hotel. Ako lang daw. Bye-bye. Huli, pero di kulong. Sana all. Alam niyo matindi rito, si Beyonce yung nadulas. Hindi si Papa Eds. Oo, kasalanan ng mic. Akala niya walang mic. Alam mo, Marielina Monggaya, shout sa mga jump car. Sa nanonood ngayon po, shout out. Wala na guys, ang nadulas dito si Beyonce, hindi si Papa Eds ha. Hindi si Papa Eds. O, ulitin natin.
Grabe, lintik talaga yun na. Ay, grabe. Ulitin natin. Sobra to, ha? Pag? Ingat po. Sila, hindi na makain sa pero. Ako lang lang. Ay? Ano yun? Gumana si Papa Eds. Tapos gumanon siya. Ano ibig sabihin nun? Tingnan natin. Pag? Ingat po. Sila, hindi na makain sa pero. Ako lang lang. Ganun daw, oh. Ano yan? Sign, ano ba yan? Sign ng love. Di ba ganun? Tapos gumanon siya. Tapos gumanon siya. Gumanon siya eh. Apat, sabay ganon. Sabay ganon. Hindi ko mag-gets guys eh. Ano sabi niya? 4, 5. Tapos gumanon siya eh. Maaring love ano? Maaari po love. Kasi 4, 5. Tapos gumanon siya eh. Ulitin natin ha. Shoutout po sa lahat ng mga Jomcar dyan nanonood ngayon. Pasensya na po ha. Shoutout po ha. O, tuloy natin to guys. Parang love eh. Yan o, 4. Tapos nag 5 siya. Tapos isa pa, iaangat niya yan. Tapos, ayan, inangat niya ulit. 5, diba? Tapos gumanon siya eh. Basta bahala na. Basta love. Oo, love idol. Sign yun ng love idol Mars. Oo, basta yun na yun. Di ba ano, love daw, sabi ng mga edge supporters. Shoutout ulit sa mga Jomcar and Dungeon na nanonood po ngayon. Oo, ay tuloy natin. Bye-bye. Okay pala. Ay, alam ko na. Hindi, alam ko na. Pero sa akin, baka yung sign language na yun, love. Kasi sumagot si Beyonce. Sabi ni Papa Eds. Ito guys, example ah. Parang B, maaring B. B yung comment nila. Parang, baka siguro B ang ibig sabihin nila dun. I don't know guys, kasi gumanon siya eh. Tapos sabi ni Beyonce, B. Na ano siya, na nabigla. Baka siguro sumagot siya dun sa call sign. Tingnan nyo guys, ulitin natin. Pagka call sign ni Papa Eds, di ba, nag-call sign siya rito. Sabay nababanggit siya na B. Nakalimutan niya, tingnan nyo. Bye-bye. O, di ba? Baka B yun, no? Baka parang love you. Tapos sabi niya B. Pero naputol ni Beyonce, B, I love you too. Parang ganun. Sabi ni Papa Eds, I love you. Sabi ni Beyonce, B, I love you too. Kaya lang, di na umabot sa I love you too eh. Nag-B lang siya, B. Ay. Nakalimutan niya, may mic pa lang. So, maaaring, sinasabi ni Papa Eds, I love you. Ang sasagot ni Beyonce na dapat doon, B, I love you too. Sayang. Basta yun na yun. Bahala na kayo. Ano ko guys, hula ko lang yun ha. Kasi sinasabing totoo yun. Pero ang dating sa akin, nag-I love you siya. Naputol lang kasi nahalata niya, B. B, I love you too. Maaring ganun. Ang cute na madulis ni Beyonce, ganun. Grabe. Di ba? Basta yun na yun, guys. Oo, tuloy natin. Ano? Yeah. Okay pala. So, alis na ito. Gusto mo yun? Ito na. Kasi masisira kayo. Natakpan dito lang. Sayang mo kayo. Thank you, Ma'am Maria Sheila Gabion. Thanks so much, Ma'am. Ito. Dahan. Pulido. Pwede leak yung baka love you, babe. Be. Oh, maaring gano'n, no? Kasi pagka yung meron pa nito, mas mataas pa. Sayang. Oo. Ito okay lang itong tindahan na ito. Ganito.
dito na yan magiging ano. Ang magiging naka ano Basta ano lang po, pulit yung pagkagawa. Maganda pagkagawa. Maganda. Huwag na ito. Ipatanggal mo na ito. Sayang. Ano lang to kuya, ano, maganda bubong. Pa-slab na lang. Maganda islab. Slab na lang. Pwede, Oo, slab lang. Wag na yung bubong na parang gano'n. Slab na lang, mas maganda pa. slab na lang to. Para hindi masira yung beauty niya. Box type. Pa-slab mo na lang to, pwede. Sabi mo, islab. Pwede, pa-slab na lang. Para hindi masira yung beauty niya. Para pa. Pagtayin mo na lang. Box type. Box type na lang. Kasi bahay mayaman to eh. Tapos pagka nasira ang ganda, wala. Pangit. Slab na lang, slab para. Hindi Ano yan? Huwag na natin lagyan ng bubong. Para masira. kapag kasama ito, wala na talaga. Slab na lang, slab. Takot na. Dito, Huwag na to ituloy. O, lagariin na lang to. Lagariin na lang. Okay na yan kuya, lalagariin na lang. Okay. Okay na yan. Ano, islab na lang. Slab, slab. Slab po. Tapos ang pintura, ganun din. Yan. Pwede mo dito maglagay ng, alam mo, magluto ka ng ulam, pwede mo dito. Oo. Pwede rin dito. At least cute, tingnan, ganda. Okay na yan. Masisira kasi yung ganda ng bahay, guys. Totoo lang. Siya kasi yung bahay ni Beyonce kasi, siya yung pinakamalaki. Tama po ba, guys? Sa lahat baka nagkakamali po ko. Siya kasi pinakamalaking bahay. Tapos, kung matatakpan kasi ng tindahan masyado yung bahay, kumbaga parang sayang kasi. Kumbaga siya yung nasa history ng Kalingap na malaki yung bahay. Tapos, matatakpan. Yun yung concern ni Kuya Bal, no? At ako may punto si Kuya Bal doon. Kasi kung masyadong mataas yung tindahan, ang ganda ng bahay, mawawala yung ganda. Pero at least, na kung slab kasi yan, yung flat lang, yung pinakabubong. Tapos, tama na si Kuya Bal, pwede naman kumain yung, kunwari, may kainan doon. Pwede naman kumain doon sa harapan, no? Or something. Basta magagawa naman siguro nila ng paraan yan. Kasi kung masyadong mataas na sa harapan, may nakaharang pa. So, medyo matatakpan nga yung ganda. Siyempre kasi hahanapin ng tao yan eh. Sabi, ano po yung pinakamalaking bahay na napagawa ng Kalingap? Ito po, yung bahay ni Beyonce. Tapos, pag tinignan ng tao, ayun, nakaharang na po. Sayang, di ba? So, kumbaga parang one of the history kasi ito eh. Sa history in the making kasi itong bahay ni Beyonce. Kaya, nakakahinayang talaga kung sakaling maharangan ng tindahan. Although okay po yung tindahan guys, don't get me wrong. Yun lang siguro kailangan lang nilang planuhin maigi, no? Puputulan na lang pala yan. Gagawin na lang pwede. Gusto na lang po ng gate. Ayun, bibili na lang tayo ng kung gusto mong kaparada, roll up. Ano bang ibig sabihin, ma'am? Ayong Patanggal-tanggal ba? Tint lang ba? Tint. Oh, pwede yun, tent lang. Parang tent. Or parang, pwede naman yun yung Kasi pag sobrang, yung close, mainit na yan, guys. Lalong iinit yung bahay nila Beyonce. Yung, kumaga, hindi masyadong makakapasok yung hangin dun sa baba. Pero sa taas, okay lang eh. Kailan pagdating dito, medyo mahaharangan na nga. Pero tama naman din, kung suggestion ni Dr. Love, parang lagyan na ng tent. Pero, siguro, pwede namang hindi tent. May pwede pa silang gawin na hindi lang masyado matatakpan. No? Pwede rin tent for temporary. Pwede naman yun. Para pwede Kasi babakuran tong bahay mo, at least, hanggang dito na nga daw po. gusto ko lang yun. Kasi ito, bakod na. daw po. di yan. 3 meters. Matagal yan. Di na yan. Di na yung mga wide din eh. Tagal. Magandang step na dito. Dito dito. Oo. Ito ba sukat ng bahay mo? Ito na? Oh, kasi kamatras dito ng 200 meters po eh, from kalsada. Kasi Hindi rito. para drainage. Oh, dito din. Hindi, ikaw poste. Doon na sa kabila. Oh, dulo. Dulo na, oh. Sa gate na yun, tama yan, sa gate na rin. Pero dito lang. Para tumaw yung gate. Tabingi man baga, oh. Yan. Kaya na yan? Ganda na yan? Slab Kabila? na lang, slab. Oh. Slab ulit, para cute tingnan. Tingnan natin yung portion, guys. Pasensya na po, ha? Ulitin natin. Yung bahay mo, marami matapos, ha? Wala po kong bahay ko yan. Alam mo, Evelyn Norino, shoutout po. Bira. Tapos mo ng kabilang bahay ko. Walang kalsada. Ha? Gagawa pa ng kalsada. Saan? Kalsada yan. Paikot. Alin dito? Yan, yung kilit na yan. Masada yan? Kalsada yan.
Hanggang dyan lang sila sa pader. Tapos kasada na yung 550. Sabi ni Japanese, nasira yung front view ng house. Eh. So, yun nga din ko si ano ko doon eh, na inaalala ko yung, siguro dapat ano to, pinagplanuhan mo nila na maigi or nag-ask sila ng advice sa mga ano, yung mga nagde-design, mga architecture. So, mapaplano na maigi to. Okay, sige. Ang birthday ba kasi Bensi? 18 na ito. Bayad. September pa. Bira. 6 months pa. 6 months pa? March, 6 months pa, mabilis na lang yan, malapit na yan. 6 months. April na, May, June, July, August. Tulog na lang. 5 months na lang. Wala na guys, binilangan na ni Kuya Bal. Sa mga LC supporters guys, relax na kayo. Binilangan na hanggang September. Alam na this ha. May aabangan tayo. Binilangan na eh. Sabi ni Mary Mar, may plano si Super Mac kaso nagpatayo si Dr. Love, walang abiso kay Kalinga Prab. Ouch! Ganun ba? May plano si Super Mac kaso nagpatayo si Dr. Love ng walang... Ay, nako po. Oo nga. So, walang abiso, mahirap yun. Basta na lang tinayo. Nako guys, actually sa lahat ng mga ganito, dapat to talaga pinaplano. Hindi to basta-basta. Kasi yung mga ganyan, kunwari, hindi naman yan parang drawing. Yung drawing kasi, nag-drawing ka, anytime pwede mong burahin. Pero atong mga to, pag nagtayo ka agad ng walang plano-plano, kapag nagkaroon ng problema, nako po, gastos ulit yun. Hindi naman pwede isang araw lang, tanggal mo agad yan, di. Pag tinayo mo yan, gagastos ka. Pag giniba mo yan, gagastos ka din. So, kumbaga, sayang yung pera. Lalo na kung wala sa plano. Ito guys, wag lang po sana masasaktan sa akin. No, kung ito ay lumalabas at totoo na talagang, ito guys, pasensya na po, di ako updated, sobrang busy ko po ha. Kasi kung lumalabas ito, walang abiso kay Kalinga Prab, ayun lang, may pagkukulang si Dr. Love doon. Kasi sayang talaga eh, kasi kung tulad noon, puputulin nila, nagtayo sila doon, tapos may puputulin daw. So, another gastos, another manpower. So, dapat talaga is talagang maganda pa rin nag-aabiso. No? Kasi yung mga ganito, hindi basta-basta to guys eh. So, hindi maganda yun eh. Para sa akin to guys ha, hindi po ako pag-away doon. Kasi ito, mga ganito kasi, hindi po yan basta-basta tinatayo. Meron yan talagang mag-ask ka ng advice muna sa architect kung pwede, kung meron ka, or sa mas marunong talaga. No? At yun lang. Yun nga, kasi masisira nga naman talaga yung image, yung ganda ng bahay. Di ba? No? Anyway, tuloy natin to guys. Okay na. Ito na kami. Ha? Bye-bye. Pa-install ako ng ano. Sabi ni Lick yung, saka sabi ni Kalinga Prab, sana daw di inuna muna yung bakod. Masyadong maaga, naglagay agad ng tindahan. Sana daw pinatagal muna yung front view ng bahay. Ay, oo. Actually, tama po yun eh. Actually, kung naglagay sila muna ng bakod, yun mas madaling makaplano. No? Para sa akin, no, sabi ni Kalinga Prab, agree ako doon. Kung sinasabi ni Kalinga Prab na dapat inuna muna yung bakod, totoo yun, for security. Actually, totoo yun eh. Dapat bakod muna for security, then kapag meron ng bakod, saka sila mag-adjust. Kasi gusto nilang maglagay ng tindahan doon, once na may bakod na, saka sila maglagay ng tindahan doon. So, para sa akin, tama yung good suggestion yun na bakod muna. Why? Because for security. For security purposes. Ngayon, kung may tindahan dyan, tingnan nyo guys, ito logic lang po. Baka mali po, i-correct nyo ako ha. Kapag inuna nyo po dyan ay tindahan. For example to guys, tindahan ang inilagay nyo dyan. Yung mga tao na hindi kilala nyo dyan, kasi magiging public yan eh. Kumbaga puntahan ng ibang tao. So, maraming yang maaari din na malalagay sa peligro sila Beyonce. So, Marsano, tindahan malalagay sa peligro? Yes. Unang-una, kapag naglagay ka ng tindahan dyan ng walang bakod dyan, ang tendency, paano kung merong mga masasamang loob dyan, magpapanggap na bibili? Papanggap na bibili. So, yung mga bumibili dyan sa tindahan, pwedeng manmanan yung loob ng bahay nila Beyonce. Napaka-accessible.
lalo na kung walang bakod. No? Tandaan nyo guys, lalo na wala pang bakod. Kunwari, may inuna mo tindahan. Ito guys, example lang. Hindi po ako nakikipag-away dito or wala po. Ano po to? Sarili ko po opinion to. Wala pong, sarili ko po itong pananaw, no? Hindi ako nakikipag-away. Ngayon, kapag inuna mo yung tindahan dyan, magiging public yung tindahan dyan. So, lahat ng masasamang tao, mababait na tao, magiging access yung tindahan na yan para manmanan at tignan kung paano pasukin tong bahay ni Beyonce. Dapat kasi minsan, ang isipin mo din, no, ang isip mo dapat isip akit bahay ka rin. Kailangan isipin mo that yung mga criminal mind na tinatawag, kailangan gano'n din ang isip mo. Paano kung may ganito mag-isip? Kunwari, may tindahan dyan, gustong pasukin yung bahay nila Beyonce, wala pang bakod. So, gagawin niya, papanggap niya kakain. Pero hindi mo alam, bang kumakain, tinitignan kung saan pwede dumaan, paano pasukin. So, malalagay sa peligro sila Beyonce. Although maganda yung tindahan, kaya nga lang, dapat talaga, kung sinasabi ni Kalinga Prab na lagyan ng bakod, yun ang tama. For security purposes muna. Secured mo muna. Kapag meron ng siyang bakod, tsaka mag-adjust, tsaka mag-design ng tindahan. Kasi kung tindahan muna, wala ka mang bakod, delikado si Beyonce doon. Pati yung family ni Beyonce, that's my opinion. Malalagay sa alanganin yan, guys. Kasi kailangan ng utak mo, utak criminal ka din. Kailangan mo kontrahin yung mga taong criminal. Hindi mo pwede hindi, safe naman yan, no. Kailangan niya may bakod ka. Sa ganda ni Beyonce, paano kung may magkagasto dyan? Tapos, manmanan. Di ba malalagay sa peligro si Beyonce? Dapat yung unahin dyan is bakod. At naniniwala ako doon sa sinabi ni Kalinga Prab. 100% wala akong doon. Magiging tambayan guys. Saka mamanmanan talaga yung bahay kasi titignan nyo paano dumaan dyan. Yun ang masasabi ko guys. Tandaan nyo guys, hindi po ako nakikipag-away dito. Hindi ako nagbibigay ng masamang impression kung kanino man. Ang sinasabi ko lang dito is yung para kabutihan ni Beyonce. At yung kabutihan at yung safety ng pamilya ni Beyonce. Unang-una, paano? Kunwari, naglay ka tindahan dyan. Yung second floor, pwede nang akyatin. Kasi walang bakod Gagawin ng mga magnanako, akit lang doon sa tindahan, akit na sa second floor. Nagkaroon tuloy sila ng access para mag-umakit sa second floor. Kasi nakita ko, ang taas ng Kung lalagyan ng slab yun, pwede mong talunin yun, tapos akit ka na sa second floor. Mapapasok mo na. Pero ngayon, kung meron yung bakod, di kahit papaano magiging safe yung bahay nila Beyonce. Hindi mo basta-basta mapapasok yung bahay, di ba? Tama ako, agree ako doon kay Kalinga Prab. Gina-justify ko lang po. Baka sabihin nyo, porket si Kalinga Prab kinakape, hindi. Gina-justify ko lang yung sinabi ni Kalinga Prab, which is tama naman. Tama yun. Bakod muna bago yung tindahan. Diba no? Sabi ni Japanese, pasensya ka, hindi ko alam pangalan mo napakadelikado ng panahon, lalo at sikat si Beyonce. Exactly. Babae pa, dalagita pa. Kati Cheng, magiging tambayan ang terrace nila dyan. Na rin magtambay ang mga vlogger, sabi ni Kati Cheng. Carolina Balandron, tama Sir Mas, yan yung concern ni Kuya Bal. For safety daw ni YP, dapat may gate house net. Diba? At Telp Santos, okay na kay Kalinga Prab, magagawa naman ng paraan, sabi ni Super Mac. Yes, kaya naman po yan, adjust lang po, no? Ay, sabi ni Chard Kakrake, Summers, may mali din dyan si Kalinga Prab, kasi nung punta siya dyan, nakita niya niyang hukay ng pose, but hindi niya sinabi kung kailan na asintahan. Di po natin pwedeng sabihin na hindi po alam ni Kalinga Prab. Off the camera, hindi natin alam yung usapan po. So, I cannot comment na may mali si Kalinga Prab. So, hindi po natin pwedeng sabihin kasi tayo nakikita lang natin yung vlog. Pero yung off-cam na usapan, hindi po natin alam. And I don't want to agree with you, sir, no? Chard Kak, pasensya na, no? Kasi off-cam din natin alam usapan nila dyan. Hindi ko pwede sabihin na may mali si Kalinga Prab, no? Hindi ko po alam. Kasi hindi natin alam yung pinaka whole story, di ba? So, yun lang po masasabi ko. Kasi hindi ko naman pwede umagri na mali agad si Kalinga Prab. Paano kung nag-usap naman sila? So, may something po, off-cam. So, wag tayo magbase lang sa vlog. Magbase tayo sa off-cam. Kung ano man yung usapan nila doon, guys, sila nang nakakaalam lang. Di ba, no? Yun lang yung guys, sana wag niyo ako mapagkamalian. Nagko-comment lang po ako, ha? Okay, magtampo saan. Tuloy natin ito, guys. Yung kurente niya, wala pa.
Nandiyan na kuya. Andiyan na? Kulay green. Kulay. Kinubit na yung wire, di pa? Inaantay lang yung reading kasi nagkakagulo naman. Okay. Di yung wire na, andiyan na? Malaki din lupa nila Beyonce, ano? Kulay blue na yan. Oh. Yan ang kuryente. And to guys, I don't know kung saan kasi yung ano. Kasi guys, kung titignan nyo, yung gilid kasi. Ito nakikita nyo ba to? Ito guys, reaction video lang po ito. Nakikita, hindi ko po alam kung hanggang saan yung lupa nila Beyonce. Kung titignan nyo itong portion na to, teka lang guys yun natin to. Kasi na po sa mga Danjoy to eh. So, kung papansinin nyo po itong portion na to, kung hindi ko po kasi alam kung hanggang saan yung bakod nila Beyonce. So, may bakod dito. I don't know kung hanggang saan, kung may bakod. Pero kung ito kasi portion na to, hanggang dito lang yung bakod, no? So, pwede. Pero paano itong portion na to ang nakakatakot? Pwede itong gawin, pwede ito kasing akyatan, pwede kasi itong akyatin ng mga akyat bahay to. So, kung magiging slab yan, magiging flat, madaling akyatin na yung second floor. So, I don't know kung paano nila gagawa ng paraan. So, pwede naman yung lagyan ng mga barbed wire o mga fencing para hindi mo makaakyat. Pero ito medyo, medyo delikado sila rito. Pero anyway, alam naman nila super mac yan. So, ako naman, nagbibigay lang naman ako ng opinion. So, yun lang po, no. So, ang saan lang naman, lagi always safety first. Lagi safety first. Dito. Saan dyan? Yung blue. Kita mo yung blue? Ayan, blue? Oo. Oh. Doon muna namin tinap kasi nakaproblema dito. Pag na-reading na yan, takbo na yan. May, galing sa poste yan. Dito lang tatabit dito. Dadali. Sige, para... Ano lang namin kasi umaharang yung dating nagtrabaho. Nakakanorico din kasi. Sige, dito na kami. Supervise mo yan? Sabi niya dyan, Sir Mars, naguhit mo hanggang dyan. Hanggang doon ba yung Oh, okay. So, sana ma-adjust nila. Kaya naman po adjustin yan. Busis dyan? Ha? Wala kang busis. Nakita mo may poste nakaharang, hindi mo sinaway. Okay lang din yan pinuntahan mo kaya kasi ako. Vlogger lang ako. Hindi mo pwede sabihin yun, Dr. Love. Hindi mo pwede sabihin na vlogger ka lang. Siyempre, you should ask expert, no? Dr. Love, I love you, Dr. Love, Huwag ka magtampo sa akin. Huwag ka mag-excuse na sabihin mo na, sabi nga ni Kuya Bal sana nung nakita mo may tinantayo, sinaway mo, sabi niya. Sabi niya, vlogger lang ako. Hindi mo pwede, pag yan ng ganyan ng excuse mo, Dr. Love, medyo mali ka doon, may pagkukulang ka doon sa portion na yun. Huwag mo sasabihin vlogger ka lang. No? Lahat tayo kahit vlogger, alam yan, instinct, kumbaga. Kahit naman sino, kahit vlogger ka lang, may isip mo na delikado talaga yun. Huwag mo sasabihin vlogger ka lang. Busis dyan? Ha? Wala kang busis. Nakita mo may poste nakaharang, hindi mo sinaway. Okay lang din yan pinuntahan mo kaya kasi ako. Vlogger lang ako. Hindi ako engineer. Oo nga, kung hindi ka vlogger ka lang, dapat nag-ask ka ng advice muna sa may alam. Hindi mo pwedeng kasi vlogger lang ako. Kahit na. Magtanong ka dun sa pinaka kay Kalinga Prab, tawag Kalinga Prab. Okay lang ba to, itong poste kasi may tatayo rito. Pwede mo lang gawin, simple lang, tatawag ka lang. Di ba Hindi ba ako tatay ko nga, hindi nakapagtapos, grade 3 lang, alam na delikado yan Di ba Yun lang kay Dr. Love, wag ka mag-excuse yung Dr. Love ng gano'n. As a vlogger lang, wag. Always think first, no? Always ask advice, lalo sa mga Kuya Bal, Kalinga Prab, 'di ba? Kala Supermac, marunong sila, may idea sila. Saan lang pantayin yung poste niya? Pinapantay ko na dyan. Yung dyan sa puti. Na buhos. Buhos yan para... Okay yan. Maganda mo tingnan. Oo. Bakit? Bakit? Islab siya. Islab na Tapos siya. yung pintura, ganun yung kulay. Pintura ganun din. Yeah. Same lang ulang nagbago. Biyonce, sa graduation mo, punta kami Graduation. Graduation na pala si Beyonce. Okay, graduation na pala. Maka-vlog Mangyari na. niyan, dadagdagan na yung yung bakal na yan.
paikutan na rin dito. Para gumanda lalo. Ipantay mo dyan, tapos bigyan mo ng bakal na ganyan. Kaya nga po. Mas maganda. Baga, ipapantay yan, slab, tapos yung bakal na yan, paikot na rin doon. Yun. Pwede. Para lumaki yung espasyo. Ito, Pwede naman, pwede. patanggal mo na yung isa na yan. Tanggal na yan, tanggal na yan. Buti, pinuntahan namin. Kaya nga, alam mo naman ako, ano lang eh. Coordinator lang ako, hindi ako pwede makialam. Alam mo, Dr. Rob, nalulubog ka lalo. Coordinator lang daw si Dr. Love. Hindi siya pwede makialam. Yung coordinator, nakikialam yun. Dr. Love, I love you, Dr. Love, ah. Huwag ka na magsalita, Dr. Love. Medyo malalo ka lang mababaon. Pag sinabi mong coordinator, nakikialam din yun. Ako ba, Dr. Love? Tuloy natin. Ito na kami, Bessie! So yan po mga kaibigan, okay na po ang lahat. Inayos natin po yung tindahan po, no? Yung mga nakaharap po sa bahay ay tinanggal po natin. So okay na po yun. Islap ang gamit po para mas cute tingnan. Salamat po, mabuhay, God bless. Let's go! Buti nga napunta dito si Kuya Bal, dinalaw niya. At para for me, good good suggestion. Naawat niya basta yung yung pag-aagawa. Tara na! Let's go tayo mga kaibigan. Okay. Anyway guys, nag-enjoy ba kayo? Disappointed si Kalinga Prab dyan, yun, di ba? So, maintindihan ko naman si Kalinga Prab doon. Asan na nyo guys, kahit hindi, wala po yan sa, kahit ano po, kahit nakapag-aral tayo, hindi tayo nakapag-aral. Lagi natin iisipin ang safety. Kahit sa lahat, hindi po natin pwede sabihin kasi po, Sir Mers, grade 3 lang ako. Hindi po. Huwag niyo pong lagi, yun ang sabi ng tatay ko sa akin, na kahit sabihin mong grade 3 ka lang anak, hindi ka nakapagtapos, na ipakita mo pa rin na nag-iisip ka. Ganun lang yun, huwag ka lagi magdadahilan. Kasi pag lagi ka magdadahilan, kasi ano lang po ako eh. Malulubog ka lalo. Always sa lahat ng bagay guys, always think safety. Kasi pag may nangyari dyan na magka-problema, ang unang tatamaan dyan ikaw. Huwag ka lagi mag-excuse kasi talagang yun lang po masasabi ko. So, sabi ni Lick yun, sabi pa naman ni Ed sa Per 74, kakatakot daw dyan pag gabi, sobrang dilim daw. Nag-alala siya kay Beyonce, kaya naantay niya makapasok ng bahay pag hinahatid niya. So, ibig sabihin, medyo hindi talaga safe dyan, need talaga gate mo na. Exactly. Salamat Lick yung sa pag-comment mo. No? So, yun lang. It indicates na delikado yun. No, kasi magkakaroon ng way kasi yun. Natandaan nyo guys, sa dami ng mga manluloko ngayon, sa masamang tao sa paligid, naku, maniwala kayo guys. Nakakatakot. Hindi baling sasabihin ni Sir Mersano, masyado kang OA. Alam mo, kahit sabihin natin OA ako or overprotective, at least, kung OA man tayo, at least, iniisip pa rin natin yung safety nila Beyonce. Anyway guys, huwag kayo magtatampo sa akin. May nasabi ako masakit. Wala po ko inaaway rito. This only my opinion. At kung may nasaktan man ako, patawad. Sa akin lang, I just being honest here. At iniisip ko lang naman yung kalagayan nila Beyonce. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Nasya na guys, ginabi po tayo ha. Salamat po sa mga EDSI supporters na talagang hindi bumitaw. At salamat po. At salamat sa mga EDSI. Sana po ay tuloy-tuloy ang pagmamarathon sa mga upload ni Kalinga Prab, Kuya Bal at Kalinga Papa Eds. No? At syempre, basta tayo guys, tuloy lang ang pagmamarathon. Pabayaan natin yung mga alien, yung mga basher ng EDSI. Shoutout sa lahat ng mga EDSI supporters. Boss Delphin Santo, shoutout yung pader ng tindahan sa gilid yun na pinaka-bakod. Pwede rin. Mary Mix TV, graduation sa 14 daw. Kati Cheng, madali lang makyat ang second floor, sana magawan ng parang for safe. At Junior Cabis Uba, shoutout. Mary Moore, Mix TV, shoutout. Iya Zagire. Nick Yung, thanks so much Carolina Balandron. At kay Annabel Mugot, shoutout. At Evelyn Urina. Ay, tapos na nakakabitin. Digan White, thanks so much. Dan Joy, Jomcar, thanks so much po.
At salamat po sa pag-tune in. Anyway guys, ito po ang paborito nyong reactor, Marzano TV 2.0, at laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, mag-komento ayon sa ganda. And this is Marzano again, and to God be the glory guys. Good night to all guys. Bye-bye. Malayo sa iyo, maghihintayan.